Hey guys! And welcome back sa ating channel. So, ako na naman po pala si May. Muling nagbabalik para sa isa na namang tutorial videos. Gusto ko lang po itong i-share kasi napakaganda na source of extra income ang pagiging affiliate marketer. Kasi dito, sipag lang ang ating puhunan, walang pera, unless gusto nyo mag-boost. So, may pera na involved. Pero kung wala, okay lang din basta masipag mag-share ng links at saka marunong sa strategy and technique ng pag-share ng mga affiliate links sa social media. Okay, so ang kailangan lang natin dito syempre ang internet at kung tayo ay na-approve na as an affiliate marketer. Maraming mga affiliate platforms pwede natin gamitin as an affiliate, pero mas maganda kung ang ipinopromote natin ay direct mismo tayo doon sa kanilang platform, gaya ng Lazada o kaya ng Shopee. Kung gusto nating maging affiliate marketer ng Shopee o kaya ng Lazada, pwede tayong mag-direct sa kanila. Basta kumpleto tayo ng mga requirements na hinahanap po nila. Pero kung wala naman po tayong mga requirements, ganyan, pwede tayong gumamit ng third-party platform, gaya ng Involve Asia. Dito sa aking tutorial ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung paano maging Lazada affiliate marketer directly. Yung si Lazada at saka yung tayo lang yung maghahati sa kikitain, ganyan. Kasi mas malaki po yung ating makukuha kaysa gagamit pa tayo ng third party platform. Kasi may commission na tayo kay Lazada, may cut si Lazada doon, tapos gagamit tayo ng third party, may cut na si Lazada, may cut pa yung third party. So, mas kokonti lang yung mapupunta sa atin. Kaya mas maganda yung mag-direct na tayo mismo kay Lazada. Okay, so kung interested po kayo na panoorin ito at kung gusto nyo maging Lazada affiliate marketer directly, please keep on watching. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please mag-subscribe po kayo kasi marami pa po akong ibabahagi sa inyo na makakatulong po sa inyo para kumita ng extra. First of all guys, ano nga ba ang affiliate marketing or papaano nga ba kumikita ang isang affiliate marketer? So, nag-google na lang tayo para hindi tayo magkamali. So, pinasimplehan in affiliate marketing layman's term, yung simple, pinakasimple para maintindihan po ng lahat, wala ng mga deep English words. Okay, so ito, ang affiliate marketing involves referring a product or service by sharing it on a blog, social media platforms, or website. The affiliate earns a commission each time someone makes a purchase through the unique link associated with their recommendation. Okay? So, hindi niya sinabing through a link, through a unique link. Okay, naka-associate po dito yung ating pangalan as an affiliate marketer. Okay, so hindi ibig sabihin niya na basta lang nag-share ka ng link ng product, may commission ka na. Hindi po. Kailangan unique link po siya. Kapag bumili ako ng product sa Lazada, kahit hindi ako bumili, basta may nakita akong product sa Lazada na nagandahan ako at gusto kong i-promote yun, gaya nito, gusto ko tong i-promote ito kasi baka maraming may gusto. Di kinuha ko lang siya sa Lazada, naglagay ako ng link ko dyan. Ito ay, ano na po ito personalized link, customized link, unique link. Ako lang yung may link na ganito. Okay, so kung bumili po kayo dito, may kikitain po ako na small amount. Okay, barya lang po, may sabihin natin mga 3% or like 5%, may mapupunta sa akin na commission. Ganun po ang system ng affiliate marketing. Diba? Wala naman akong product. Nakita ko lang siya sa Lazada. Gusto ko siyang i-promote at pinost ko siya sa aking Facebook. May kita na agad ako kahit wala akong product. So, product ito ng someone else. Kahit anong product po sa loob ng Lazada na gusto kong i-promote, kikita at kikita pa rin po ako ng commission. Di ba ang ganda? Walang puhunan, kundi sipag lang, effort lang na mag-promote. Yun po ang sistema ng pagiging affiliate marketing. Kung sa tingin mo kaya mong gawin at madali lang siyang gawin, go for it. Everybody is welcome to be an affiliate marketer. Kung nagets nyo na at
gusto nyo ang system, then let's go and be an affiliate marketer. Ito po yung makikita ninyo once na isa na po kayong direct Lazada affiliate. Dito makikita nyo ang, ayan, yung performance overview. Ayan, ito yung earnings ko, 237. Kasi hindi ako masyadong nagpo-promote dito sa Lazada. O onti lang yung naglalazada dito sa amin kasi mostly sa aking newsfeed lang ako nagpo-post. Tsaka sa page ko, hindi yung kagaya ng popost ako sa iba't ibang groups. Hindi ko sinasali kasi ang Lazada, kaya ito lang yung nagiging commission ko. Pero yung iba talagang malalaki yung kanilang earnings kasi naka-join sila sa iba't ibang groups and nagpo-post sila doon ng mga maraming links. Pero ako nagpo-focus ako ngayon sa Shopee. So I will make another tutorial kung paano maging Shopee ambassador or Shopee direct affiliate. Ito, papakita ko lang sa inyo ang overview ng dashboard ng Lazada affiliate. Mamamonitor yung earnings ninyo. So dito sa may performing offers, ito yung mga na-convert ko into sales. Yan, yun yung pagkakaintindi ko. Hindi ko masyadong gamay ito guys kasi hindi ako nakatutok sa aking Lazada affiliate. Doon kasi ako sa Shopee. But ito, nakasahod na kasi ako. So may pending akong payment, monthly income. Papakita ko sa inyo yung monthly income ko. Ayan. 'Di ba kakaunti lang. Kumita lang ako ng malaki noong January 2021. And the rest, ito na yung monthly. Monthly na yan. Monthly. Pero sa sahod ako, may naka-pending akong sahod. Ito ang sasahurin ko. Ito. Approve na yan. Na ready na yan to be paid. Naantay ko na lang ATM. Kumita ako ng malaki noong July. First na sahod ko, ito yung sinahod ko. Second, ito parang every 6 months ako sumasahod, nagkakaunti. Pero kapag malaki yung commission nyo guys, umaabot kayo ng 1,250 per month, sa sahod na kayo monthly. So ako kasi hindi umaabot, kaya naiipon. Yung sinahod ko noon ng January, yung sinahod ko dito, March ko na, or April ko na yata na-receive. Ayan. Tapos ito naman, so around September or October ko pa ito mare-receive. So ganun siya. This is a passive income guys, and hindi nyo kailangan mag-exert ng too much effort. Additional income lang po natin siya. Pero kung gusto nyo maging full-time, tututukan nyo, ang laki din namang nang kikitain natin dito. Kaso ako kasi hindi ko pa talaga nakukuha yung tamang strategy, yung tamang technique, ganyan. So, ganyan lang yung aking commission. Pinag-aaralan ko pa rin yung mga tamang Hindi kasi ako nanonood ng mga tutorial guys, kaya advice ko sa inyo kung gusto nyong pasukin ang pagiging affiliate at gusto nyong maging full-time at sumahod or kumita ng malaki, manood kayo, pag-aralan nyo yung tamang technique. Ang tanong ninyo ngayon, paano bang maging Lazada Direct Affiliate? Ang gagawin natin, punta tayo sa website mismo ni Lazada. Scroll down lang natin. Dito natin makikita ang Lazada. Dito sa Customer Care, tapos ito. Nandito ang Lazada Affiliate Program. I-click lang natin ito. Click lang natin itong sign up. Kung makikita nyo guys, ito yung mga requirements para maging isa kayong Lazada affiliate. Beginning August 2020, we are now requiring all affiliates to issue their own registered official receipt for every payout that they will be earning from the program. There are 2 options that you can choose from below. Ito yung mga requirements. So, ang option 1 natin, with BIR Certificate of Registration. Kung meron po kayong BIR Certificate of Registration, you can choose this one. For individuals, kailangan ninyo ng valid government-issued ID. So, either passport, driver's license, PhilHealth, SSS, postal ID, etc. Basta yung UMID, pwede rin yan. And then, BIR 2303. Proof that your income activity is legitimate and registered with the Bureau of Internal Revenue. Kung may BIR na kayo guys, pwede nyo yun magamit. Kung wala pa at gusto nyo maging direct talaga, kukuha po kayo mismo sa BIR branch. Kuha kayo ng 2303. And then, kailangan nyo din ng bank certificate, document certified by the bank branch manager that proves you have an account with their bank. Naka-indicate doon na gagamitin nyo for being a Lazada affiliate. Blank copy of official receipt. Magpapakita na lang din po ako sa inyo dito ng example, yung mga ipinasa kong requirements nung nag-apply ako as a Lazada affiliate. For companies, ito naman, Certificate of Incorporation, BIR 2303,
bank certificate, and blank copy of official receipt. Ito naman ay kung meron na talaga kayong BIR. Pag wala naman, you can choose option 2, no BIR certificate of registration. So, eto guys, eto na yung sinasabi ko na gagamit kayo or dadaan kayo sa third party. Agency pass through payment. So, kung sasahod na kayo, hindi direct na ipapadala ni Lazada yung earnings ninyo sa bank ninyo. Kailangan dadaan kayo sa third party na kung saan si third party siya ay kumpleto ng requirement. This option authorizes Lazada affiliate to release your payout to a third-party agency. Ayan yung third party. And this allows Lazada to deduct necessary processing fees and government fees from your payout as indicated by Lazada. You are authorizing Lazada to provide all your necessary personal information to the agency for the purposes of processing the release of your payout. Okay? So, kung wala naman talaga kayong BIR, guys, which is pinaka-requirement yon, mapipilitan kayong dito talaga kasi honestly, mahirap kumuha ng BIR. At syempre, yung mga bayarin din. Kailangan nagbabayad tayo sa BIR. So, kung ayaw nyo nang may binabayaran, mas okay na lang siguro itong third party. And number 4, you must sign a conform authorizing Lazada to process your payout via third-party agency. And note, further instructions and corresponding fees will be sent via the welcome email after your account is approved. Yung mga ID na pwede nating gamitin na ipasa kay Lazada as an affiliate. Voter's ID, tapos ito yung driver's license, PhilHealth, I guess ito yung digitized guys, hindi siya yung laminated. Tapos yung BIR ID, PRC, and then passport. Tapos ito naman yung BIR 2303. And then ito naman yung blank official receipt sample. Okay, so hindi pwede dito yung sales invoice. Kailangan nila yung OR talaga. Ito official receipt. Yan yung kailangan nila. Bank certificate sample. Hindi rin pwede dito yung ito, parang ganito, bank statement. Tapos naka-indicate din dito yung pang Lazada affiliate talaga siya. Kapag kompleto na kayo ng requirements, then we can proceed to the registration or sign up. So make sure also to please read the terms and conditions before signing up. Okay, pag nabasa nyo na, let's go to sign up page. Pag nandito na tayo, pwede natin gamitin ang ating Facebook o kaya yung Google. Ayan, so I'm gonna use Google. Thank you for signing up to the Lazada Affiliate Program. Please complete the sign-up filter forms. We require necessary information and documentations. Please make sure all information are correct due to restriction of Lazada Affiliate Program approval process. We are waiting to onboard you to our program. Ilagay natin dito ang ating email. Okay? Make sure na yung email na to ay na-access nyo po at nare-receive nyo lahat ng email from Lazada. Ilagay lang natin ang ating information, basic information. We have individual, first name, gender, yung birthday natin. I am a local resident. Personal identification card number. Please upload both side of ID. Yon. And then yung back portion naman. You can leave this one guys. Business registration document, business registration number, ganyan. Kasi para ito sa mga company. Okay? Wala naman siyang nakalagay na mga red asterisk. Kasi yan yung mga importante, yung mga red asterisk na yan. Required field. Pero hindi naman naka-red asterisk. Okay? Kasi 'di ba may option naman tayo which is yung option number 2. And then Philippines. Continue. And then dito sa may account type, please indicate the website you'll use to send traffic and provide URL where applicable. Okay? So ilagay natin dito ang ating Facebook. Kung ano yung mga meron kayo guys, kung kumpleto kayo nito, ilagay nyo po lahat. Dito, nilagay ko na lang yung kanyang Facebook. Yun lang yung available na account ng asawa ko. So, yan. Pwede rin naman pala dito guys, offline only, no website. Kung may other way kayo para i-promote yung mga links, then you can also click this one. And by clicking submit, I have agreed to Lazada terms and conditions.
Click submit, then continue, and then bank info. So beneficiary name, kailangan dito guys yung ilalagay nyo na yung bank information ninyo kung saan mare-receive ninyo ang commission ninyo from Lazada. Kung wala pa kayong bank account at gusto nyo po mag-open, meron din akong tutorial nyan kasi pwede kayong mag-open ng bank account ninyo online. Yun ay ang Union Bank. Okay, madali lang po mag-open. Kahit online lang, ipapadala rin po sa inyo ang inyong ATM. Free po yun. Please be aware na magkaiba ang card number sa bank account number. Copy, okay? Para malaman nyo ang SWIFT code or bank code ng bank na gamit ninyo, i-search nyo lang dito sa website, guys. Okay, copy. Balik tayo dito. Paste. Yan. Bank name. Copy na lang din natin. SWIFT number. Ano yan? Pareho lang naman yan ah. Ito pala yung bank code. Mali. Paste. Tapos, ang SWIFT code, ito yun. Yan, okay? And then, bank account country region, Philippines, and then bank address, ito, okay? Paste. And then, postal code, paste. Bank account verification documents. Please upload a copy of an official bank-issued document to show proof of your bank account. Example is bank statement, account opening letter, internet banking interface which shows beneficiary name, bank account number, bank SWIFT code, and bank name clearly. You may censor other private details. Please note that size of file should not exceed 2 MB. Ang in-upload ko doon sa aking sariling affiliate account is yung aking ATM mismo at bliner ko na lang yung kanyang card number. Okay? So, we can also do that. Pwede nyo pong takpan yung card number ninyo kasi nakalagay naman doon. Pwede nyo takpan. So, yan na po yun. And then, save. And then, let's upload. Pag once na i-upload na natin lahat, okay na, i-click natin ang Submit Now. Charan! Okay. So, ito na guys ang ating dashboard. Ang inaantay na lang po natin ngayon kung ma-approve yung ating application.